Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. DOE or Department of Energy nagsampa ng reklamo laban sa solar firm ni Libeste dahil sa umano'y paglabag sa batas. Formal nang naghain ng reklamo ang Department of Energy sa National Prosecution Service laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, kumpanyang iniugnay kay Congressman Leandro Libiste kaugnay ng umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Batay sa complaint affidavit na pirmado ni Sharon Garin, kabilang sa mga respondent sina Leandro Antonio L. Libiste, Antonio C. Ligarda Sr., Benjamin C. Ligarda, Antonio B. Ligarda Jr., Hazel Iris P. Lapuente at Erma C. Flaminiano. Ayon sa DOE, nabigyan umano ang SPBC ng 25-year franchise noong 2019 upang maghatid ng renewable energy solutions sa mga off-grid at underserved communities. Ngunit, sa isinagawang pagsusuri, umano'y walang sapat na ebidensya na nakapagbigay ito ng aktual na serbisyo ng kuryente sa mga target na lugar. Nakasaad din sa reklamo na wala umanong records ng mahahalagang permits at regulatory approvals na kinakailangan upang legal na makapag-operate ang kumpanya. Bukod dito, sinabi rin umano ng DOE na mismong presidente ng kumpanya ang umaming matagal nang hindi operational ang SPBC. Sa complaint affidavit, nakasaad ang reklamong for violation of CA number 146 as amended by RA 11659. Issue lumabas sa gitna ng umiinit na bangayan. Ito na! Di ba umiinit ang bangayan ni Recto at saka ES Recto at Libeste? O ito ngayon, lumabas na. Diyan ako mag-comment mamaya. Lumabas ang reklamong ito habang nasa gitna si Libeste ng serye ng maanghang na pahayag laban kay ES Ralph Recto at kay Congressman Edwin Garjola kaugnay ng umano'y flood control anomalies at campaign financing controversy sa Batangas. Nauna nang inakusahan ni Recto si Libeste na gumagamit umano ang alegasyon upang ilihis ang usapin mula sa tinawag nitong ghost solar projects. Sa isa pang payag, sinabi ni Recto, kaya niya ginawa ito para malunod ang kanyang 24 billion na utang na resulta ng kanyang ghost solar projects. Mariin namang itinanggi ni Libeste ang mga aligasyon laban sa kanya at patuloy niyang hinahamon si Recto na humarap sa Kongreso upang magkaalaman umano kung sino ang nagsasabi ng totoo. Okay, so itong issue laban sa prangkisa ng kumpanya ni Congressman Libeste, last year pa ito eh. Nasa October or November. Ito, ang dahilan, yung issue sa solar companies ni Libeste, ito ang dahilan kung bakit nagsampa ng civil case si Congressman Libiste laban kay Auntie Claire. Damage, 100 million ba yun? So matagal-tagal na ito. Nung mainit pang issue na ito, yun, sabi lang ng DOE na kinancel na nila yung contract. Gando lang, kinancel ang contract, wala na. Eh bakit ngayon, na mainit ang labanan ng Recto Campo at Libeste, biglang nagsampa na ng kaso?
Ang daming mga lumalabas na paninira kay Congressman Libeste. Ano ba yung matandaan ko? Nag-offer daw ng 1 billion pesos si Libeste kay Vilma Santos para lang umatras pagkandidatong gobernador at ang tatakbo ay si Leandro Libeste. Yan ang isang akusasyon na bagay na hindi ako naniniwala. Bagong pasok sa politika si Libeste, first time niyang tumakbo eh. Eh bakit naman governor kagad? Oh, isa pa. Nag-offer daw si Libeste ng suhol na 400 million para lang umatras yung kalaban niya sa pagkakongresista. Eh may nakikita kong post na, bakit mag-offer ng suhol? Eh ang resulta ng labanan, si Congressman Libeste ang nakuha niyang boto is 67,000 plus. Ang kanyang kalaban, 1,500 lang. Sabi ko, wala ito. Walang basihan yung manunuhol ka, matras na ang hina naman ng kalaban mo. Ang dami bang paninira kay Libiste? Utang na 24 billion. Hindi ako naniwala doon. Kasi, itong si Libiste, kaya niyang magbigay tulong sa mga nangangailangan out of his own pocket. Believe ako sa kanya nung malaman ko na namimigay siya ng allowances. 1,000 pesos allowance sa mga estudyante sa First District of Batangas. At ang binibigyan niya ng allowance, umaabot ng 150,000 students, 1,000 per month. Pera niya yan, sarili niyang pera. So with this, marami pang ginagawang magaganda si Libeste. Kaya sa bangayan na ito, Libeste ako. Lahat ito paninira sa opinion ko lang. Sige. Marami mang abogado si Libeste. Hindi, sagutin niya yan nasa fiscal pa naman lang. Hindi pa naman ito. Hindi porket sinampan ka ng reklamo sa fiscal, guilty ka na. No way. That's part of due process. Sige lang. Ang nabantayan ko dito, ang daming ligarda na kinasuhan. Ano ito, mga kamag-anak ni Senator Ligarda? Nako, patay sila ngayon. Ganito na iniipit nila si Congressman Libeste, mas lalo kong nakikita ang boto ni Senator Ligarda is acquittal ni BP Sara. Sana magdilang anghel ako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Tagaan na mo gyero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og gyero. Wakad lang. Mga dati at tulungan na na sila. Tuloy yung service. Pero sa nanay ko, talagang niya ang oras ito. Hindi, awayan mo yun. Og karon numanagyod sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na pareha sa una nga walay atop dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo so karon atopan na gyud so maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo kay ug wala ang tabang nga daan ba ito ako nga top sa una then tapos gibagyuan pa gyud then kung wala ang tabang wala gyud mi atop dili mi nani karon ang akong atop nga tsada kung wala ang yung gihatag nga iyo so mura to salamat. So pila na dayto ka tuig ang imong atop nga Tuig. Lima na to ka tuig. Daan pa gyud to. Daan na gyud kaayo. So pag bagyo gipalid na gyud. Dala kahoy gigabok na dugay kay natupad. Dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og
para sa atop nga kahoy, pila ka bulan aya nakaatop ka? Totoo yun. Ay, pinakaatop. Kung wala gani ning tabang, wala, siguro wala pa gini na atop. Eh, wala naman, palid na sa hangin. Oo, so wala unsa day imong trabaho? Ang trabaho, Mm, farmers. magmuso lang. Kung unom ka bulan, ay ka maka-harvest na, ay ka mo makakorta. So walay budget gid sa ipalit sa yero. So, muna to, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat ka.